Dito lang kayo. Huwag kayong aalis dyan at huwag ninyo akong ipapahiya sa mga tao rito. You two are nothing but dead weight to me now. Kaya kung gusto ninyong makakain mamaya, matuto kayong sumunod. Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng hanging lumalabas sa mga aircon vent ng O'Hare International Airport. Walang bakas ng pagmamahal, walang kahit katiting na pag-aalala. Ang tanging naroon ay ang talim ng kanyang mga salita na tila hinihiwa ang pagkatao ng 12 taong gulang na si Maddie. Sa mga sandaling iyon, ang maliliit na kamay ni Maddie ay abala sa pag-ayos ng lukot na kwelyo ng t-shirt ng kanyang 5 taong gulang na kapatid na si Toby. Kanina pa niya pinupunasan ang mantsa ng tsokolate sa pisngi ng bata. Tinitiyak na maging malinis at maayos ang kapatid para hindi magalit ang kanilang ina-inahan. Habang tinitiis ni Maddie ang pangungutya ni Elena, ang tanging iniisip niya ay ang kapakanan ng kapatid na ngayon ay mahimbing na nakasandal sa kanyang balikat, walang malay sa bagyong namumuo sa kanilang harapan. Inilapag ni Elena ang 2 balot ng malamig na sandwich sa tabi ni Maddie. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang suot na mamahaling relo, isang regalo mula sa yumaong ama ni Maddie, na tila ba ang bawat segundo ay isang pasakit na kailangan na niyang takasan. I'll just change the tickets. Maraming tao sa counter kaya maghintay kayo. Don't you dare follow me, Maddie. Nakakasira kayo ng mood. Tumalikod si Elena. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ng Terminal 5 ay tila isang malupit na martilyo na bumabaon sa puso ni Maddie. Pinanood ng bata ang bawat hakbang palayo ng babaeng pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Nakita niya ang pagkumpas ng kamay ni Elena habang inaayos nito ang kanyang buhok, isang kilos na puno ng pagmamalaki at kawalan ng pakialam. Unti-unting nanikip ang dibdib ni Maddie. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod, kaya dahan-dahan siyang naupo sa malamig na silya ng airport habang mahigpit na niyakap ang natutulog na si Toby. Ang bawat paghinga ng kapatid ay isang paalala na siya na lamang ang natitirang katuwang nito sa mundong ito. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bara na hindi niya mailunok. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang takbuhin si Elena at magmakaawa na huwag silang iwan, pero ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay simbolo ng takot na pilit niyang ikinukubli. Napatingin siya sa digital board sa tapat nila. Nakita niya ang flight number patungong Miami. Boarding. Sa isang saglit, nagtama ang paningin ni Maddie at ng isang babaeng naglalakad sa malayo, si Elena. Hindi ito tumigil, hindi ito lumingon ng may pagmamahal. Sa halip, isang mabilis na sulyap lamang ang ibinigay nito bago tuluyang lumiko sa boarding gate. Dala ang lahat ng pangarap at seguridad na inaasahan ng mga bata. Naramdaman ni Maddie ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang malamig na sandwich sa kanyang tabi ay tila isang insulto sa kanilang kahirapan. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Toby ay binalot ng ingay ng mga estrangherong nagmamadali, mga pamilyang nagbabalitaan, at mga taong may mga destinasyong pupuntahan. Pero sila ay tila mga anino na lamang na naiwan sa isang sulok ng Terminal 5, mga kaluluwang tinalikuran ng pagkakataon. Hinawakan ni Maddie ang maliit na kamay ni Toby at dahan-dahang hinaplos ang palad nito. Ang init ng balat ng kapatid ay ang tanging bagay na nagpapatunay na hindi pa siya tuluyang naglalaho. Tumingala siya sa malawak na kisame ng airport. Pilit na pinipigilan ang pag-apaw ng luha sa kanyang mga mata. Bakit ang mga taong dapat ay nangangalaga sa atin ang siya pang unang sumisira sa ating kinabukasan? Hanggang kailan kailangang magdusa ng mga inosente para lamang sa kaligayahan ng mga makasarili? Nanatiling nakatitig si Maddie sa dulo ng pasilyo kung saan huling nakita ang anino ni Elena. Sa kanyang isipan,
Isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-aungaw. Isang tanong na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kawalan. Paano kami mabubuhay sa mundong ito kung ang kaisa-isang taong dapat ay sandigan namin ay siya ring nagtulak sa amin sa bangin ng kawalan? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin na dumidiin sa balikat ni Maddie. Ang malaking orasan sa pader ng Terminal 5 ay hindi tumitigil sa pag-ikot, habang ang bawat paggalaw ng kamay nito ay tila nanunukso sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ang paligid ay puno ng ingay ng mga gulong ng maleta na humahagibis sa sahig at ang hindi matapos-tapos na anunsyo ng mga lipad ng eroplano. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Maddie ay nakakulong sa isang nakabibinging katahimikan. Nagising si Toby na may kasamang mahinang ungol. Ang kanyang maliliit na mata ay pilit na idinidilat, naghahanap ng pamilyar na mukha sa gitna ng dagat ng mga estranghero. Ate, nasaan si Mama? Gutom na po ako. Ang pabulong na tanong ng bata na tila isang patalim na sumaksak sa puso ni Maddie. Dahan-dahang binuksan ni Maddie ang balot ng sandwich na iniwan ni Elena. Ang tinapay ay matigas na at ang palaman sa loob ay tuyot. Tila ba sumisimbolo sa tuyot na pagmamahal ng kanilang ina. Inahan, hinati niya ito at ibinigay ang mas malaking bahagi kay Toby. Kumain ka muna, Toby. Babalik din si Mama. Baka matagal lang ang pila sa ticket counter. Ang pagsisinungaling ni Maddie, isang kasinungalingan na kahit siya ay hindi na mapaniwalaan. Habang pinapanood niyang kumakain ang kapatid, naramdaman ni Maddie ang matinding pangangalit ng kanyang sariling sikmura. Ang tunog ng pagkalam nito ay tila isang pagsusumamo, ngunit mas pinili niyang lunukin ang sariling laway kaysa bawasan ang pagkain ng kapatid. Kinuha niya ang maliit na bote ng tubig na halos wala ng laman at ibinigay ito kay Toby. Pinanood niya ang bawat lagok ng bata. Tinitiyak na walang masasayang na patak. Ang lamig ng airport ay tila nanunuot na sa kanilang mga buto. Napansin ni Maddie ang panginginig ng mga labi ni Toby, kaya mas lalo pa niyang hinigpitan ang yakap dito. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang takot at ang pangangailangan. Gusto niyang tumayo, lumapit sa counter at magtanong, "Nakita niyo ba si Elena? Iniwan ba talaga niya kami?" Ngunit ang takot na baka paghiwalayin silang dalawa at dalhin sa magkaibang ampunan ang nagpako sa kanya sa silya. Sa kulturang kinalakihan niya, ang hiya ay isang malaking pader. Ang mapansin ng iba na sila ay pinabayaan ay isang kahihiyang mahirap pasanin. Isang matandang babae na may dalang malaking bag ang sandaling tumigil sa kanilang harapan. Tiningnan sila nito nang may halong pagdududa at awa. Mabilis na iniwas ni Maddie ang kanyang paningin, pilit na nagkunwaring abala sa pag-aayos ng buhok ni Toby. Ayaw niyang makita ng iba ang kanilang kahinaan. Ayaw niyang magmukha silang mga pulubi sa mata ng mundong tila walang pakialam. "Ate, ang lamig po talaga," reklamo ni Toby habang isinisiksik ang mukha sa dibdib ni Maddie. Ang bawat paghinga ng bata ay tila nagiging mas mabigat. Ang tuyot na sandwich ay hindi sapat para bigyan sila ng lakas na labanan ang lamig ng gabing iyon. Nagsimulang maglakad si Maddie sa paligid, hindi lumalayo sa kanilang upuan, naghahanap ng kahit anong pwedeng makatulong. Nakakita siya ng isang itinapong dyaryo sa isang bakanteng upuan. Kinuha niya ito at maingat na ibinalot sa mga binti ni Toby para mabawasan ang ginaw. Ito na ang kanilang naging kumot, isang piraso ng basurang papel sa gitna ng marangyang airport. Habang nakaupo sa sahig sa tabi ng upuan ni Toby, tiningnan ni Maddie ang kanyang sariling mga kamay. Marumi ang kanyang mga kuko at ang kanyang balat ay tila nawawalan na ng kulay. Naalala niya ang kanyang namayapang ina. "Maddie, laging alagaan ng kapatid. Ikaw ang kanyang liwanag." Ang tinig ng kanyang ina na tila humahaplos sa kanyang alaala. Napapikit siya ng mariin.
Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha na kanina pa naggigilid, ngunit ang katahimikang pilit niyang pinanghahawakan ay biglang nabasag. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos na gawa sa balat ay dahan-dahang lumalapit sa kanilang direksyon. Ang bawat pagtama ng takong nito sa makintab na sahig ay tila isang babala na hindi na nila matatakasan ang sitwasyong ito. Isang anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa kisame. Pagtingala ni Maddie, isang lalaking nakauniforme ng security guard ang nakatayo sa kanilang harapan. Ang mukha nito ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa diaryong nakabalot sa mga binti ni Toby. Bata, nasaan ang mga magulang ninyo? Kanina pa kayo rito sa sulok na ito. Ang baritono at malamig na boses ng gwardya na tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ni Maddie. Hindi nakasagot si Maddie. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawlan ng kanyang dibdib. Habang ang gwardya ay dahan-dahang humahawak sa kanyang radyo sa baywang, naramdaman ni Maddie na ang huling pisi ng kanyang kontrol ay malapit nang maputol. Sumagot ka, bata. Hindi biro ang manatili rito ng ganito katagal nang walang kasamang matanda. Nasaan ang nanay ninyo? Ang boses ng gwardya ay lalong naging mariin. Tila isang hatol na nagpapatunay na wala na silang takas. Napayakap ng mahigpit si Maddie kay Toby na ngayon ay nagsisimula ng umiyak ng mahina dahil sa takot. Ang bawat tibok ng puso ni Maddie ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipaliwanag na babalik si Elena, pero ang kanyang boses ay tila nalunod sa sarili niyang mga luha. Sa hindi kalayuan, ang mga hakbang ng isang lalaki ay dahan-dahang huminto. Si Grant Whitmore ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. May mahalaga siyang pulong sa Miami, isang transaksyong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, at wala siyang oras para sa anumang abala. Ngunit, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay dumapo sa maliit na grupo sa sulok ng terminal. Nakita niya ang gwardya na nakatayo sa harap ng dalawang bata. Nakita niya ang diaryong nakabalot sa mga binti ng maliit na bata. Pero ang pinakatumama sa kanyang sistema ay ang mga mata ng batang babae. Mga mata na puno ng takot, pagkabigo, at isang uri ng determinasyon na pilit itinatago ang sariling pagkasira. Sa loob ng ilang segundo, ang paligid ni Grant ay tila naglaho. Ang ingay ng airport ay napalitan ng isang alaala mula sa nakaraan. Isang batang lalaki na nakaupo sa isang madilim na bus station, naghihintay sa isang amang hindi na kailanman dumating. Is there a problem here? Ang baritono at kalmadong boses ni Grant ang bumasag sa tensyon. Lumingon ang gwardya. Bakas ang pagkagulat nang makita ang aura ng kapangyarihan na nagmumula sa lalaki. Ang suot nitong dekalidad na suit at ang paraan ng kanyang pagkilos ay sapat na para malaman ng sinuman na hindi siya ordinaryong biyahero. Sir, tinitiyak ko lang ang seguridad ng mga batang ito. Mukhang naiwan silang mag-isa. Hindi tiningnan ni Grant ang gwardya. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kay Maddie. Dahan-dahan siyang lumuhod para mapantayan ang paningin ng bata. They're with me, ang maikling pahayag ni Grant na nagpatahimik sa lahat. Nagkaroon lang kami ng kaunting abala sa mga bagahe. I'll take care of them. Nag-atubili ang gwardya pero sa huli ay tumangurin at lumayo. Dala ang pagtataka kung paanong ang dalawang batang mukhang pulubi ay may kaugnayan sa isang bilyonaryo. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Grant at ng mga bata. Inilabas ni Grant ang isang malinis na panyo at iniabot ito kay Maddie. Don't be afraid. I won't hurt you. Ang mahinang sabi niya na may halong lambot na bihira niyang ipakita sa iba. Inakay ni Grant ang mga bata patungo sa isang malapit na restaurant
na bukas pa sa oras na yon. Ang amoy ng mainit na sabaw at bagong luto na pagkain ay tila isang himala para sa mga bata. Pinanood ni Grant ang panginginig ng mga kamay ni Maddie habang hinahawakan nito ang kutsara. Hindi siya kumakain. Sa halip, tinitiyak niya muna na maayos na nakakakain si Toby. Ang bawat subo ng bata ay tila nagbibigay ng kaunting kulay sa namumutla nitong pisngi. Eat, Maddie. You need strength. Ang utos ni Grant na parang isang ama. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa labi ni Maddie. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at bahagyang pag-asa. Ngunit ang katahimikan ng kanilang hapunan ay biglang nabasag ng isang mahinang tunog ng pagkakalabog. Ang kutsarang hawak ni Toby ay nalaglag sa sahig. Ang katawan ng bata ay dahan-dahang tumagilid. Ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat, ngunit tila may mabigat na talukap na humihila sa kanya pababa. Toby? Toby! Ang hysterical na tawag ni Maddie. Bago pa man siya makakilos, ang maliit na katawan ni Toby ay tuluyan ng bumagsak, walang malay, sa gitna ng hapagkainan. Ang init ng pagkain ay tila naglaho, napalitan ng isang nakapanlulumong takot. Si Grant ay mabilis na kumilos, sinalo ang bata, habang ang boses ni Maddie ay naging isang mahabang pagsusumamo sa gitna ng malamig na ilaw ng airport. Ang bawat patak ng likido mula sa nakabiting bote ng suwero ay tila isang dahan-dahang orasan na nagbibigay ng bagong buhay sa maputlang si Toby. Sa loob ng maliit at amoy gamot na silid ng Airport Medical Clinic, ang katahimikan ay nababalot ng bigat ng mga damdaming hindi maipahayag. Nakaupo si Maddie sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ng kapatid, habang ang kanyang sariling katawan ay tila bibigay na rin sa matinding pagod. Sa isang sulok, nakatayo si Grant Whitmore. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang may gusot na, at ang kanyang mga kamay na dati ay puro mga dokumento ng negosyo ang hawak, ngayon ay nakakuyom sa kanyang bulsa habang pinagmamasdan ang dalawang bata. Parang may kung anong kumurot sa kanyang puso na matagal na niyang pinalasap ng manhid. Ang imahe ni Maddie na mahigpit na humahawak sa kamay ni Toby ay tila isang salamin ng isang nakaraang pilit niyang ibinaon sa limot. Napansin ni Grant na may hawak si Maddie na isang luma at kupas na panyo. Paulit-ulit itong hinahaplos ng bata. Tila ba doon niya kumukuha ng lakas para hindi tuluyang gumuho. Maddie, mahinang tawag ni Grant. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang bilyonaryo na nag-uutos sa board meeting, kundi isang boses na naghahanap din ng kasagutan. Ano ang hawak mo? Napatingin si Maddie sa panyo, pagkatapos ay kay Grant. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng matinding pangungulila. Ito po ang huling alaala ni Mama Rosa, ang tunay naming ina. Siya po ang nagborda nito bago siya nawala. Sabi niya po, basta hawak ko ito, hinding-hindi kami maliligaw ni Toby. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Grant. Ang pangalang Rosa at ang simpleng panyong yon ay tila nagdala ng isang realidad na mas mahalaga pa sa anumang stock market sa mundo. Nakita niya ang utang na loob ni Maddie sa kanyang yumaong ina, ang pangakong protektahan ang kapatid kahit na ang sarili niyang buhay ang maging kapalit. Ang debosyong ito ay isang bagay na hindi nabibili ng salapi, isang bagay na nakalimutan na ni Grant sa gitna ng kanyang pagpapayaman. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone ni Grant sa loob ng silid. Ang bawat vibrate nito sa mesa ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagmamadali. Nang makita niya ang pangalan ng kanyang assistant sa screen, naalala niya ang dahilan kung bakit siya naroon sa O'Hare, Miami. Isang multi-million-dollar merger. Isang pagkakataon na lalong magpapatatag sa kanyang imperyo. Lumabas sandali si Grant at sinagot ang tawag. Sir, where are you? The private jet is ready for takeoff. Ang mga partners mula sa Miami ay naghihintay na sa lounge. Kung hindi tayo aalis sa loob ng 10 minuto,
Baka mawala ang deal na ito. Ang nagmamadaling tinig ng kanyang assistant. Tumingin si Grant sa loob ng silid sa pamamagitan ng salamin ng pinto. Nakita niya si Maddie na dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa gilid ng kama ni Toby, pagod at talunan. Nakita niya ang maruming panyo na nakapatong sa maliit na palad ng bata. Ang Miami ay puno ng liwanag, karangyaan, at ang babaeng si Elena na tumakas patungo roon. Pero ang silid na ito ay puno ng katotohanan. "Cancel the meeting, Marcus," ang malamig at determinadong sagot ni Grant. "But sir, $50 million ang nakataya rito. Are you sure?" Ang gulantang na reaksyon ng kanyang assistant. "I said cancel it. I'm staying here." Tugon ni Grant bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Muli siyang pumasok sa loob ng silid at naupo sa tabi ni Maddie. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng marami ay tila naging isang ordinaryong tao na handang maging kanlungan ng mga sugatang kaluluwa. Ngunit sa likod ng kanyang desisyon, isang bagong panganib ang nagsisimulang mabuo. Habang hinahaplos ni Grant ang balikat ni Maddie, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Ano ang gagawin niya kapag nalaman ng mundo na ang isang Grant Whitmore ay tinalikuran ng lahat para sa dalawang batang wala namang kinalaman sa kanyang buhay? At higit sa lahat, hanggang kailan niya kayang panindigan ang pangakong ito bago siya habulin ng sarili niyang madilim na nakaraan? Ang bawat regular na pintig ng heart monitor sa loob ng silid ay tila isang malupit na paalala sa bawat segundong dumadaloy sa buhay ni Grant Whitmore. Nakaupo siya sa isang silyadong silya malayo sa karangyaan ng kanyang opisina habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga asul na ilaw ng mga medikal na kagamitan. Nakatitig siya sa kanyang sariling mga palad, malinis, makinis, at may suot na singsing na nagkakahalaga ng isang mansyon. Pero sa kanyang balintataw, ang nakikita niya ay ang mga kamay ng isang batang puno na nguling at dumi. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang lumang bus station sa gitna ng kawalan. 30 taon na ang nakalilipas. Ramdam pa rin niya ang tigas ng kahoy na upuan at ang amoy ng usok ng diesel na humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, paos at walang emosyon, habang iniiwan sa kanyang kamay ang isang piraso ng barya. "Huwag kang aalis dyan, Grant. Kukuha lang ako ng sigarilyo." Ang huling kasinungalingang narinig niya mula sa lalaking dapat ay kanyang sandigan. Naghintay siya. 1 oras, 5 oras, hanggang sa ang araw ay lumubog at ang mga ilaw ng istasyon ay isa-isang namatay. Ang bawat estrangherong dumadaan ay tila isang anino ng pag-asa na agad ding naglalaho. Doon sa madilim na sulok na yon, natutunan ni Grant na ang mundo ay hindi lugar para sa mga mahihina at ang pagtitiwala ay isang marangyang bagay na hindi niya kayang bayaran. Nabalik lamang ang diwa ni Grant nang makarinig siya ng isang mahinang hikbi. Si Maddie, na nakasandal pa rin sa tabi ng kama ni Toby, ay nagsisimulang managinip. Ang kanyang mga pilik mata ay basa ng luha at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kumot ni Toby. Ang batang ito ay hindi lamang naghihintay. Siya ay lumalaban. Isang uri ng pakikipagtunggali na pamilyar kay Grant. "Bakit mo ginagawa ito, Maddie?" Ang bulong ni Grant sa katahimikan. Bakit mo pa rin siya hinahanap sa kabila ng lahat? Isang mahinahong pagyanig mula sa kanyang bulsa ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang cellphone ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang kanyang assistant. Ito ay isang tawag mula sa isang opisyal ng pulisya na inutusan niyang mag-imbestiga ng palihim. Dahan-dahang tumayo si Grant, tinitiyak na hindi magigising ang mga bata, at lumabas sa pasilyo kung saan ang ingay ng airport ay muling sumalubong sa kanya. "Sir Whitmore." Ang boses ni Detective Santos sa kabilang linya ay seryoso at may dalang bigat. "Nakuha na namin ang background records ni Elena Sandoval. Sir,
Hindi ito ang unang pagkakataon na may kinasangkutan siyang kaso ng pagpapabaya. Pero may mas malalim pa kaming nahanap. Kumunot ang noo ni Grant. Ang kanyang panga ay nanigas habang nakikinig sa mga detalye. Anong ibig mong sabihin? Ang kasal ni Elena sa yumaong ama ni Maddie. May mga dokumentong nagpapatunay na peke ang ilang pirma sa paglilipat ng ari-arian bago mamatay ang asawa niya. At may balita kaming nakuha mula sa Miami. Hindi lang siya basta pumunta roon para magbakasyon. May katransaksyon siyang isang tao na matagal na ninyong kinakalaban sa negosyo. Naramdaman ni Grant ang mabilis na pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Hindi lamang pala ito simpleng pag-iwan sa mga bata. Ito ay isang planadong krimen na may layuning sirain ang lahat ng iniwan ng ama ni Maddie. Ang utang na loob na nararamdaman ni Maddie para sa kanyang inainahan ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kinabukasan ng dalawang bata. Huminga ng malalim si Grant. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa determinasyon. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang misyon ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagtulong sa dalawang batang nawawala. Ito ay naging isang digmaan para sa katarungan. Ipagpatuloy niyo ang pagbabantay sa kanya sa Miami. Ang utos ni Grant, ang kanyang boses ay kasing talim ng espada. Huwag ninyong hahayaang makalapit siya sa kahit kanino. At detective, ihanda niyo ang lahat ng ebidensya. Sisiguraduhin kong hindi na niya muling makikita ang sikat ng araw sa labas ng rehas. Ibinaba ni Grant ang telepono at tumingin sa malawak na bintana ng airport. Ang mga eroplano ay patuloy sa paglipad, mga makinang walang pakiramdam na nagdadala ng mga tao sa iba't ibang dako. Ngunit sa likod ng kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya ang isang anino, isang figura ng isang lalaking hindi niya kilala na nakatayo sa dulo ng pasilyo, direktang nakatingin sa kanya habang may hawak na kamera. Bago pa man makakilos si Grant, ang lalaking iyon ay mabilis na naglakad palayo at nawala sa dami ng tao. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Grant. Ang kanyang pagtulong sa mga bata ay hindi na isang lihim at ang mga kaaway na matagal na niyang iniwasan ay tila nakahanap na ng butas para siya ay pabagsakin. Paano niya mapoprotektahan sina Modi at Toby kung siya mismo ay nagiging mitya ng isang panganib na hindi nila kayang labanan? Dahan-dahang iminulat ni Maddie ang kanyang mga mata habang ang malamlam na liwanag ng bukhang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa maliit na bintana ng klinika. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng mainit na tsokolate at ang dahan-dahang pag-ikot ng ceiling fan sa itaas. Sa kanyang tabi, mahimbing pa ring natutulog si Toby. Ang mga pisngi nito ay nagkaroon na ng bahagyang kulay. Isang malayo at mas mabuting kalagayan kaysa sa maputlang bata na bumagsak sa restaurant kagabi. Gising ka na pala! Ang mahinang boses ni Grant ang nagpalingon kay Maddie. Nakatayo si Grant sa may pintuan, hawak ang isang paper cup. Ang kanyang mga mata ay bakas ng puyat. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin kay Maddie ay puno ng isang uri ng katatagan na hindi pa nararanasan ng bata mula sa kahit sinong matanda. Lumapit si Grant at dahan-dahang inilapag ang inumin sa maliit na mesa sa tabi ni Maddie. Sir Grant, bakit po kayo nandito pa rin? Ang pabulong na tanong ni Maddie. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na kalansing sa katahimikan ng silid. Dapat po ay nasa Miami na kayo, di ba? Sabi po ni Elena, mahalaga ang mga business meetings ninyo. Umupo si Grant sa silyang katabi ng kama. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling relo. Ang bawat segundo ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga milyong dolyar na nawala dahil sa kanyang hindi pag-alis. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng mga labi ni Maddie, alam niyang ang tunay na kayamanan ay nasa loob ng silid na ito. Maddie, listen to me. Ang seryosong pahayag ni Grant habang direktang nakatitig sa mga mata ng bata. Ang pera, madaling kitain, pero ang tiwala
At ang buhay ng dalawang batang katulad ninyo, walang katapat na halaga yan. I promised you, didn't I? Hindi ko kayo iiwan hanggat hindi natin nahanap si Lola Rosa. Ang salitang pangako ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanalalamig na puso ni Maddie. Sa mundong kinalakihan niya, ang mga pangako ay tila mga bula na madaling pumutok, mga salitang ginagamit ni Elena para lamang sila mapatahimik. Pero sa boses ni Grant, naramdaman ni Maddie ang bigat at katotohanan. Hindi po ba kayo magagalit? Baka po pabigat lang kami sa inyo. Ang mahinang dugtong ni Maddie, ang kanyang mga daliri, ay muling humahawak sa laylayan ng lumang panyo ng kanyang ina. Dahan-dahang iniabot ni Grant ang kanyang kamay at tinapik ang likod ng palad ni Maddie. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa katawan ng bata. You are not a burden, Maddie. You are a fighter. At ang mga fighter, hindi dapat iniiwan sa laban. Isang maliit at mahiyain na ngiti ang sumilay sa labi ni Maddie. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may isang taong tunay na nakakakita sa kanya. Hindi bilang isang istorbo, kundi bilang isang tao na may halaga. Dahil kailangan ng ilipat si Toby sa isang mas malaking ospital para sa karagdagang obserbasyon, inakay ni Grant si Maddie palabas ng klinika patungo sa main lobby ng airport. Ang paligid ay nagsisimula na namang maging abala. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis, mga anino ng mga biyaherong may kanya-kanyang destinasyon. Habang naglalakad sila, biglang napatigil si Maddie sa tapat ng isang malaking telebisyon na nakasabit sa pader ng airport lounge. Ang balita ay tungkol sa isang nawawalang ina na umiiyak sa harap ng mga kamera sa Miami. Ang mukha sa screen ay pamilyar na pamilyar. Si Elena. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay pulang-pula sa kaiiyak. Hawak niya ang isang larawan ni Maddie at Toby habang ang mga reporter ay nakapaligid sa kanya. Please, kung nasaan man ang mga anak ko, ibalik ninyo sila sa akin. Ang hysterical na sigaw ni Elena sa screen. Nawala sila sa airport habang gumagamit ako ng banyo. May nakakita sa kanila na kasama ang isang lalaking nakasuit. Natatakot ako. Baka kinuha sila ng masamang tao. Naramdaman ni Maddie ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena ay tila isang malupit na biro na binaliktad ang katotohanan. Ang babaeng nangiwan sa kanila sa gitna ng lamig at gutom ay ngayon ay nagpapanggap na biktima sa harap ng buong bansa. Napatingin si Maddie kay Grant. Ang mga tao sa paligid na nakakapanood din ng balita ay nagsisimula ng lumingon sa kanilang direksyon. Ang mga bulong ay tila mga dahan-dahang patak ng ulan na nagiging isang malakas na bagyo. Iyan ang lalaking nasa balita. Ang mahinang sabi ng isang babaeng malapit sa kanila habang itinuturo ang direksyon ni Grant. Ang mga mata ni Grant ay nanatiling nakatitig sa screen. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang balat. Alam niyang nagsisimula na ang laro ni Elena, isang laro kung saan ang kanyang dangal at ang kaligtasan ng mga bata ang nakataya. Ate, bakit umiiyak si Mama sa TV? Ang gulantang na tanong ni Toby, nakakagising lang at karga na ngayon ng isang nurse sa likod nila. Bago pa man makasagot si Maddie, isang grupo ng mga airport police ang mabilis na naglalakad patungo sa kanilang kinalalagyan. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga armas, habang ang lahat ng mata ng mga tao sa Terminal 5 ay nakatuon sa kanila. Sir, dahan-dahan lang ang galaw. Ipakita ninyo ang inyong mga kamay kung saan namin makikita. Ang boses ng opisyal ng pulisya ay maautoridad. Bawat salita ay tila isang pader na humaharang sa kalayaan ni Grant Whitmore. Sa paligid nila, ang Terminal 5 na dati ay puno ng mga biyaherong walang pakialam, ay biglang naging isang entablado ng panghuhusga. Ang mga tao ay huminto sa kanilang paglalakad. Ang ilan ay naglabas ng kanilang mga cellphone
para kunan ng video ang eksena. Ang mga bulong ay tila mga dahan-dahang patak ng lason sa hangin. Mga salitang tulad ng kidnapper, kawawang mga bata, at salarin. Naramdaman ni Maddie ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na si Grant ang nagligtas sa kanila. Pero ang kanyang boses ay tila nabaon sa ilalim ng matinding takot. Tumingin siya sa malaking screen ng telebisyon kung saan patuloy ang pag-iyak ni Elena. "I am a mother! My heart is breaking into pieces!" Ang histerikal na sigaw ni Elena sa balita, habang tinatakpan ng kanyang mukha ng isang mamahaling panyo na pilit niyang pinagmumukhang basahan. Iniwan ko lang sila sandali para kumuha ng gamot ni Toby, pero pagbalik ko, wala na sila. Ang huling nakita ko ay ang lalaking yon, si Grant Whitmore. Ginamit niya ang pera at kapangyarihan niya para ilayo sa akin ang ng mga anak ko. He's a monster in a suit. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang malupit na hagupit sa dangal ni Grant. Ngunit sa halip na magalit o magpakita ng takot, nanatiling kalmado si Grant. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, hindi bilang pagsuko, kundi bilang isang kilos ng kapayapaan para hindi matakot ang mga bata. "Officer, alam kong ginagawa niyo lang ang trabaho ninyo." Ang baritono at malamig na boses ni Grant ang bumasag sa tensyon. "But look at these children. Do they look like they were kidnapped? O mukha ba silang mga batang tinalikuran ng taong dapat ay nag-aalaga sa kanila?" Lumingon ang opisyal kay Maddie at sa mahimbing na natutulog na si Toby. Nakita niya ang mga bakas ng luha sa pisngi ni Maddie at ang paraan ng pagkapit ng bata sa laylayan ng Amerikana ni Grant. Isang kapit ng pagtitiwala, hindi ng takot. Kasinungalingan po ang lahat ng yon. Ang pabulong na panimula ni Maddie, ang kanyang boses ay nagsisimulang lumakas sa gitna ng katahimikan. "Iniwan po kami ni Elena. Sinabi niya po na pabigat kami. Pinanood ko po siyang sumakay ng eroplano habang kaming dalawa ni Toby ay walang kinakain." Naramdaman ni Maddie ang matinding hiya habang sinasabi ang mga salitang iyon sa harap ng maraming tao. Sa kulturang kinalakihan niya, ang ilantad ang baho ng sariling pamilya ay isang malaking kasalanan. Pero sa bawat hikbi ni Elena sa TV, naramdaman ni Maddie ang pangangailangang itama ang mali. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang social media ay mabilis na kumalat. Sa bawat segundo, libo-libong tao ang nagbabahagi ng video ni Elena at ang pangalan ni Grant Whitmore ay dahan-dahang nadidikit sa isang malupit na krimen. Ang gaslighting ni Elena ay epektibo. Nagawa niyang gawing biktima ang kanyang sarili sa mata ng publiko, habang ang tunay na nagmamalasakit ay ginawa niyang kriminal. "Sumama po kayo sa amin sa station, Sir Whitmore," ang sabi ng pulis, bagaman ang tono nito ay nabawasan na ng talim. "Kailangan nating linawin ang lahat ng ito, at ang mga bata, kailangang kunin sila ng Child Protective Services." Nang marinig ang salitang kunin, biglang napakapit si Maddie sa braso ni Grant. "Huwag po! Huwag niyo po kaming paghiwalayin! Sir Grant, please! Huwag niyo po kaming iiwan!" Tumingin si Grant kay Maddie. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang bagay na mas matibay pa sa anumang batas. "Maddie, makinig ka! Walang kukuha sa inyo. I am calling my legal team now. At ang CCTV ng airport na ito, iyon ang magiging boses ninyo." Habang inaatasan ni Grant ang kanyang assistant sa telepono, napansin ni Maddie ang isang maliit na detalye sa screen ng TV. Sa likod ni Elena, sa loob ng hotel room nito sa Miami, ay may isang lalaking bahagyang nahagip ng kamera. Ang lalaking kumuha ng larawan sa kanila kagabi sa airport. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Maddie. Hindi lang pala ito basta pag-iwan. May mga taong nagmamasid sa kanila. Mga taong gustong gamitin ang kanilang paghihirap para pabagsakin ang lalaking tumulong sa kanila. Paano lalaban ang katotohanan kung ang kasinungalingan
ay may libo-libong boses na sumisigaw sa buong mundo. At sa gitna ng kaguluhang ito, magagawa pa bang mahanap ni Maddie ang init ng yakap ni Lola Rosa? O tuluyan na silang magiging biktima ng isang larong wala silang kaalam-alam? Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng maliit na opisina ng airport security ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa puso ni Maddie. Ang amoy ng lumang papel at kape ay humahalo sa bigat ng katahimikang namamayani. Sa labas ng makapal na salamin, nakikita niya ang mga anino ng mga taong nagmamadali, mga reporter na nag-aabang na parang mga gutom na buwitre, at ang kislap ng mga kamera na tila mga kidlat na nagbabadya ng malakas na bagyo. Nakatayo si Grant sa tapat ng bintana. Ang kanyang likod ay tila isang matibay na pader na pilit na inilalayo ang ingay ng mundo mula sa kinalalagyan ni Maddie at Toby. Dumating na ang kanyang pangkat ng mga abogado, mga lalaking nakasuit na may hawak na mga mamahaling briefcase, ngunit kahit sila ay nahihirapan sa bilis ng pagkalat ng maling impormasyon sa internet. Sir Grant, the public sentiment is very aggressive. Ang mahinang ulat ng isa sa kanyang mga abogado. Ang hashtag na Justice for Elena ay nagtetrend na sa buong mundo. Sinasabi nila na ginagamit ninyo ang inyong kapangyarihan para itago ang mga bata mula sa kanilang ina. Kung hindi natin ito maayos agad, baka mapilitan ng kapulisan na arestuhin kayo para sa kidnapping. Hindi lumingon si Grant. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. I don't care about my reputation. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng mga batang ito. Hindi sila maaaring mapunta sa kamay ng babaeng iyon. Isang babaeng naka-uniforme, si Miss Dizon mula sa Child Protective Services, ang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng emosyon habang hawak ang ilang mga dokumento. Sir Whitmore, kailangan ko nang kunin sina Maddie at Toby. Ayon sa protocol, habang iniimbestigahan ang kaso, kailangang ilagay ang mga bata sa isang neutral na pasilidad o shelter. Hindi sila maaring manatili sa inyong pangangalaga. Nang marinig ang salitang shelter, biglang napatayo si Maddie. Ang kanyang mga binti ay nanghihina pa rin, pero ang takot na muling mapahiwalay kay Toby ang nagbigay sa kanya ng lakas. Huwag po! Please, Miss Dizon! Huwag niyo kaming dalhin sa lugar na hindi namin kilala. Masaya po kami rito kay Sir Grant. Siya lang po ang nakinig sa amin. Umiyak na rin si Toby. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Maddie. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang malupit na musika sa gitna ng malamig na silid. Lumapit si Maddie kay Grant at hinawakan ang manggas ng kanyang Amerikana. Sir Grant, may nakita po ako sa TV kanina. Doon sa Miami, sa hotel room ni Elena. May lalaking naroon. Yung lalaking kumuha ng litrato sa amin kagabi sa airport. Siya po yung may hawak ng malaking kamera. Napatigil si Grant. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nanliit habang pinoproseso ang impormasyon. Are you sure, Maddie? Ang lalaking kumuha ng litrato sa atin kagabi ay kasama ni Elena sa Miami. Tumango si Maddie ng mabilis. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisngi. Opo. Nakita ko ang suot niyang relo at ang peklat sa kanyang kamay nang ituro niya kami sa gwardya. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa labi ni Grant. Isang ngiti na puno ng determinasyon. Set up. Hindi lang ito basta pag-iwan. This is a corporate sabotage, orchestrated by someone who knows my history. Lumingon si Grant kay Miss Dizon. Bigyan niyo ako ng isang oras lang. Kung hindi ko napatunayan ang sinasabi ko, maaari niyo nang kunin ang mga bata. Pero sa loob ng isang oras na yon, walang sino mang lalapit sa kanila. Hindi nakasagot ang social worker. Tila nagdalawang isip sa harap ng awtoridad ng bilyonaryo. Ngunit bago pa man makasagot ang sino man, muling umingay ang labas ng opisina. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao ay papalapit. Kasunod, ang malalakas na boses ng mga reporter. Isang anunsyo ang naririnig sa intercom
ng security office. Ang flight mula sa Miami ay kararating lang. Ang pinto ng Terminal 5 lobby ay bumukas at doon, sa gitna ng dagat ng mga kamera at ilaw, ay lumabas si Elena. Nakasuot siya ng itim na damit na tila isang balo, may hawak na rosaryo, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Kasunod niya ang isang lalaking nakasuit na kilalang-kilala ni Grant, ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. "Nasaan ang mga anak ko?" Ang hysterical na sigaw ni Elena na umalingaw-ngaw sa buong terminal. "Ibigay niyo sa akin ang mga anak ko. Grant Whitmore, lumabas ka riyan. Huwag mong gamitin ang pera mo para nakawan ako ng karapatan bilang ina." Ang mga tao sa labas ay nagsimulang sumigaw. Hinihimok ang mga pulis na pasukin ang opisina. Ang pader na pinoprotektahan ni Grant ay tila nagsisimula ng gumuho. Napatingin si Maddie sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay kay Grant. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lalaking itinaya ang lahat para sa kanila. Paano lalabanan ni Grant ang isang buong bansa na naniniwala sa kasinungalingan ni Elena? At ano ang gagawin ni Maddie kapag ang babaeng nangiwan sa kanila ay pilit silang kinuha sa harap ng buong mundo? "Grant Whitmore, ilabas mo ang mga anak ko. Pinaghihiwalay mo ang isang ina at ang kanyang mga supling." Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng Terminal 5. Kasing talim ng isang punyal na pilit winarak ang katahimikan ng opisina. Sa labas ng makapal na salamin, nakikita ni Maddie ang kanyang ina-inahan na nakaluhod sa sahig. Humihikbi ng malakas habang ang mga reporter ay mabilis na kumukuha ng bawat anggulo ng kanyang pagdurusa. Sa tabi ni Elena ay nakatayo si Mr. Sterling, ang lalaking laging binabanggit ni Papa na mortal na kaaway ni Grant sa mundo ng negosyo. Sa loob ng silid, ang init ng tsokolating ibinigay ni Grant ay unti-unti nang lumalamig. Tila ba sumasabay sa nararamdamang panlalamig ng buong katawan ni Maddie. Mahigpit niyang niyakap si Toby, na ngayon ay gising na at nanginginig sa takot dahil sa ingay sa labas. Ang bawat sigaw ni Elena ay tila isang malupit na paalala sa utang na loob na pilit na ibinabaon ni Maddie sa kanyang isipan. Ang utang na loob sa babaeng nag-alaga sa kanila nang pumanaw ang kanilang ama. Kahit na ang pag-aalagang yon ay puno ng pasakit at panunumbat. "Sir Grant, hindi ko na po kayang pakinggan siya," ang pabulong na sabi ni Maddie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Alam ko pong magaling siyang umarte, pero bakit po naniniwala ang lahat sa kanya?" Humarap si Grant sa pintuan. Ang kanyang postura ay tila isang mandirigmang handang harapin ang anumang bagyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at agad na sumabog ang kislap ng mga kamera at ang sabay-sabay na pagtatanong ng mga reporter. "Grant, totoo bang kinidnap mo ang mga bata para gantihan si Mr. Sterling?" "Elena, anong masasabi mo sa lalaking ito na gumagamit ng pera para nakawan ka ng karapatan?" Tumayo si Elena at mabilis na sumugod kay Grant. Pilit na hinahawakan ang kwelyo ng Amerikana nito. "Nasaan sila? Nasaan ang mga bata ko? Ibalik mo sila sa akin. Ikaw na lalaking walang puso." Nanatiling hindi kumikilos si Grant. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa nagwawalang babae. Sa kanyang likuran, lumabas ang kanyang head of security na may hawak na isang tablet. "Mr. Sterling, Elena, sigurado ba kayo sa palabas na ito?" Ang baritono at kalmadong boses ni Grant ang nagpatahimik sa lahat. Dahil sa bawat salitang lumalabas sa bibig ninyo, lalo ninyong hinihukay ang sarili ninyong libingan. Ipinakita ni Grant ang screen ng tablet sa mga reporter. Ang video ay hindi lamang ang kuha sa airport. Ito ay isang malinaw na footage mula sa loob ng isang pribadong lounge sa Miami, ilang oras matapos iwan ni Elena ang mga bata. Makikita roon si Elena, hindi umiiyak, kundi tumatawa habang humahawak ng isang baso ng alak, kasama ang assistant ni Mr. Sterling. "Stay here, Maddie. I'll just change the tickets." Ang boses ni Elena,
Sa video na nakuha mula sa isang nakatagong recorder ay malinaw na narinig ng lahat. Pabigat lang ang mga batang yan. Sa oras na mapadpad sila sa shelter, wala nang hahadlang sa pagkuha natin sa insurance money ni Sandoval. Ang katahimikan na bumalot sa Terminal 5 ay kasing bigat ng isang hatol. Ang mukha ni Elena ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay na dati ay nakahawak sa Amerikana ni Grant ay dahan-dahang nanginig at bumitaw. Ang bawat reporter ay nagsimulang magbulungan at ang mga kamera na dati ay nakatuon kay Grant bilang salarin, ngayon ay nakatitig sa nanlilisik na mga mata ng babaeng nabuko sa sariling bitag. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang masamang balita ang ibinulong ng assistant ni Grant. Sir, tumawag ang ospital. Ang mga resulta ng test ni Toby, may nakita silang bakas ng lason sa kanyang sistema. Hindi lang siya nagutom, sir. May nagbigay sa kanya ng lason bago sila iniwan sa airport. Naramdaman ni Grant ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Lumingon siya kay Elena na ngayon ay pilit na tumatakas sa dami ng tao. Ang laban na akala niya ay matatapos na sa isang video ay tila nagsisimula pa lamang sa isang mas madilim at mas malupit na yugto. Officer, huwag ninyong hahayaang makaalis ang babaeng yon. Ang pasigaw na utos ni Grant habang mabilis na bumalik sa loob ng opisina para puntahan ang mga bata. Ngunit pagpasok niya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang silyang inuupuan ni Maddie at Toby ay wala ng tao. Ang bintana sa likod ng opisina ay bukas at tanging ang lumang panyo ni Maddie na may burdang pangalan ang naiwan sa sahig. Dahan-dahang inililipad ng hangin mula sa labas. Nawala ang mga bata at sa pagkakataong ito, hindi lang sila iniwan. Sila ay tinangay ng isang aninong mas mabilis pa sa katarungan. Nakaalis na sila, sir. Ang back exit ng terminal, naiwang bukas. Ang boses ng security head ni Grant ay tila isang malayo at malabong ingay sa gitna ng namumuong bagyo sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Grant sa bakanteng silya kung saan huling nakaupo si Maddie. Doon, sa malamig na sahig, ay nakahandusay ang luma at kupas na panyo, ang kaisa-isang alaalang pinanghahawakan ng bata. Pinulot niya ito at sa pagdampi ng tela sa kanyang palad, naramdaman niya ang init na naiwan ng mga luha ni Maddie. Siya, na itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay nakatayo ngayon sa gitna ng isang bakanteng silid, talunan. Ang lahat ng kanyang bilyon ay hindi na kayang protektahan ang dalawang inosenteng kaluluwa sa loob lamang ng ilang minuto. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na para kay Elena, kundi para sa kanyang sarili. Maddie, Toby, ang pabulong na tawag ni Grant, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pag-aalala. Samantala, sa madilim at maingay na loading dock ng airport, pilit na kinaladkad ng lalaking kumuha ng litrato si Maddie. Ang mga kamay nito ay kasing tibay ng bakal habang nakatakip sa bibig ng bata. Si Toby, na lalong namumutla at halos hindi na makahinga, ay karga ng isa pang lalaking nakamaskara. Huwag kang malikot, bata. Kung gusto mo pang mabuhay ang kapatid mo, ang pabulong na banta ng lalaki, ang bawat salita nito ay tila isang malupit na lason na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Maddie. Gusto ni Maddie na lumaban. Gusto niyang kagatin ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig. Pero tuwing titingin siya sa nakapikit na mga mata ni Toby, nawawala ang kanyang lakas. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang utang na loob na naramdaman niya para kay Grant. Ang kagustuhang huwag na itong madamay pa sa gulo ng kanilang pamilya. Pero huli na, ang laban na ito ay naging isang madilim na sugal para sa kanilang mga buhay. Sa labas, sa main terminal, ay dahan-dahang gumuho ang mundo ni Elena. Habang nakaposas ang kanyang mga kamay, nakatitig siya sa screen ng tablet ni Grant
na hawak pa rin ng mga pulis. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay punong-puno ng takot. Hindi takot para sa mga bata, kundi takot para sa kanyang sariling kaligtasan. Hindi ko alam ang tungkol sa lason. Wala akong kinalaman dyan. Ang hysterical na sigaw ni Elena habang hinihila siya ng mga pulis palayo sa dami ng tao. Sterling! Tulungan mo ako! Sterling! Ngunit si Mr. Sterling ay dahan-dahan nang tumatalikod. Isang malamig na ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang kaguluhan. Para sa kanya, si Elena ay isang kasangkapan lamang na tapos na niyang gamitin. Ang tunay na premyo ay ang pagkawasak ni Grant Whitmore at mukhang nakamit na niya ito. Bumalik si Grant sa command center ng airport. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. I-track ang lahat ng sasakyang lumabas sa loading dock sa loob ng huling 5 minuto. Walang aalis sa airport na ito nang hindi ko nalalaman. At tawagan ang pinakamahusay na toxicologist sa bansa. Ihanda ang antidote para sa lason na ibinigay nila kay Toby. Pero sir, ang flight ninyo, ang kumpanya ninyo ay nahaharap sa malaking krisis dahil sa balita. Sunugin niyo ang kumpanya kung kailangan. Ang pasigaw na putol ni Grant sa kanyang assistant. Wala akong pakialam sa pera. Hanapin ninyo ang mga bata. Isang mabilis na tunog ng notification ang narinig mula sa telepono ni Grant. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang video clip. Doon, nakita ni Grant si Maddie na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang abandonadong bodega habang si Toby ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang paghinga ay tila isang mabilis na kandilang malapit ng mamatay. Kung gusto mo silang makitang buhay, Grant, kailangan mong pumunta rito ng mag-isa. Ang boses sa video ay binago ng isang modulator, ngunit ang mensahe ay malinaw. Dalhin mo ang lahat ng dokumento ng paglilipat ng iyong kumpanya. Isang buhay kapalit ng iyong imperyo. Mayroon kang 30 minuto bago tuluyang huminto ang puso ng bata. Napatitig si Grant sa panyo ni Maddie na hawak pa rin niya. Ang puting tela ay may bahid na ngayon ng alikabok, pero ang burda ng pangalang Rosa ay nananatiling malinaw. Ito ang mitya. Ito ang sandali kung saan ang kanyang yaman ay magiging walang silbi at ang kanyang pagkatao ang tanging magliligtas sa kanila. Magagawa ba ni Grant na itaya ang lahat ng kanyang pinaghirapan para sa 2 batang hindi naman niya kadugo? At hanggang kailan kayang lumaban ni Maddie sa takot habang pinapanood ang dahan-dahang paglalaho ng buhay ng kanyang kapatid? Ang bawat minuto ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na dumadaloy sa isang basag na orasang salamin. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Grant, ang tanging maririnig ay ang mabigat niyang paghinga at ang mahinang tunog ng wiper na pilit na inaalis ang mga patak ng ulan sa windshield. Hawak niya ang mga dokumento ng paglilipat ng kanyang kumpanya, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang bawat gabing walang tulog, at ang bawat sakripisyong ginawa niya para marating ang rurok ng tagumpay. Ngunit sa mga sandaling ito, ang lahat ng iyon ay tila mga walang kwentong papel lamang. Nakarating si Grant sa harap ng istasyon ng pulisya bago pumunta sa lokasyon ng bodega. Doon, sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter at mga opisyal, isang lumang taxi ang dahan-dahang huminto. Mula rito ay bumaba ang isang matandang babae. Nakasuot siya ng isang kupas na blusa at ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod, maputi na gaya ng bulak. Ang kanyang mga kamay ay magagaspang, may mga kalyo na dala ng maraming taon ng paglalaba at pagtatrabaho sa bukid. Pero ang kanyang tindig ay puno ng dangal na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Siya si Lola Rosa. Nang makita niya si Grant, ang matatanda at malalabo ng mga mata ng matanda ay tila nakakita ng isang pamilyar na kaluluwa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Sa halip lumapit siya kay Grant at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Salamat.
Salamat sa pag-aalaga sa aking mga apo, ang pabulong na sabi ni Lola Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Naramdaman ni Grant ang matinding hiya. Lola, nawala sila. Kinuha sila ng mga masasamang tao dahil sa akin. Patawarin niyo po ako. Umiling ang matanda. Inilabas niya ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy at inilagay ito sa palad ni Grant. Ang mga bata, sila ang buhay ko. Pero ang kasamaan ni Elena, matagal ko nang alam na mangyayari ito. Ang aking anak na si Manuel, ang ama ni Maddie, ay hindi namatay nang walang iniwan. May iniwan siyang insurance money at mga papeles para sa kinabukasan ng mga bata. Napatitig si Grant sa matanda. Insurance money? Pero ang sabi ni Elena, wala silang kahit ano. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Rosa. Ninakaw ni Elena ang lahat. Pinirmahan niya ang mga dokumento habang naghihingalo ang aking anak. Ginamit niya ang pera para sa kanyang luho habang ang mga bata ay pinapakain niya ng panis na tinapay. Iyan ang sikretong pilit niyang itinatago. Kaya niya gustong ilayo ang mga bata. Dahil sa oras na umabot si Maddie sa tamang edad, malalaman niya ang katotohanan. Naramdaman ni Grant ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Hindi lang pala ito basta pag-iwan. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw sa buhay at kinabukasan ng mga inosente. Lola, mangako po kayo. Manatili kayo rito sa tabi ng mga pulis. Ang mariing bilin ni Grant. Kukunin ko sila. Ibabalik ko sa inyo sina Maddie at Toby. Kahit ano pang mangyari. Tumingin si Lola Rosa nang diretso sa mga mata ni Grant. Mag-ingat ka, Irog. Ang taong walang mahal sa buhay ay ang pinakamapanganib na kalaban. Pero ang taong nagmamahal ng tapat ay may sandatang hindi kayang talunin ng kahit anong bala. Umalis si Grant. Bit-bit ang kumpas ng loob na ibinigay ng matanda. Habang papunta siya sa bodega, muling nagliwanag ang kanyang telepono. Isang larawan ang ipinadala ni Sterling, isang larawan ni Maddie na pilit na pinapainom ng isang itim na likido, habang ang bata ay umiiyak at pilit na kumakawala. 10 minuto, Grant. Ang mensahe sa screen, huwag mong subukan ang pasensya ko. Naramdaman ni Grant ang lamig ng bakal ng kanyang sariling baril sa kanyang baywang. Alam niyang papasok siya sa isang bitag, pero sa kanyang isipan, ang tanging nakikita niya ay ang mga kalos na kamay ni Lola Rosa na nagdarasal at ang pangakong binitawan niya sa Terminal 5. Ngunit ang hindi alam ni Grant, sa loob ng bodega, may isang bagay na nagbabago. Si Maddie, sa gitna ng kanyang takot, ay nakakita ng isang pagkakataon. Ang maliit na piraso ng salamin na malapit sa kanyang paa ay dahan-dahan niyang inaabot, habang ang mga kidnapper ay abala sa pagmamasid sa labas. Ate, ang dilim po, ang mahinang ungol ni Toby. Ang kanyang paghinga ay tila isang mabilis na kandilang malapit ng mamatay. Isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng bodega. Dumating na si Grant. Pero sa likod ng mga container van, isang sniper ang dahan-dahang itinatapat ang laser sa dibdib ni Grant. Handang tapusin ang lahat bago pa man makapagsalita ang bilyonaryo. Magagawa ba ni Maddie na iligtas ang kanyang sarili bago tuluyang mahulog si Grant sa bitag? O ang insurance money na tinutukoy ni Lola Rosa ang magiging mitya ng isang mas malaking trahedya? Ibigay mo sa akin ang mga papeles, Grant, at baka sakaling payagan ko pa kayong mag-reunion ng buo sa labas ng bodegang ito. Ang boses ni Sterling ay umalingaw-ngaw sa malawak at abandonadong bodega, kasing dingig ng isang hatol na walang apela. Nakatayo siya sa gitna ng mga kinakalawang na container van. Hawak ang isang dekalibring baril, habang ang isang mapanuyang at tumanmiyang ngiti ay nakaukit sa kanyang mukha. Sa paligid niya, ang amoy ng lumang langis at nabubulok na kahoy ay humahalo sa lamig ng ulan na tumatagas mula sa butas-butas na bubong. Lumilikha ng mga maliliit na lawa sa sementadong sahig.
Dahan-dahang itinaas ni Grant ang kanyang mga kamay. Hawak ang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon kay Sterling. Nakatitig siya sa sulok kung saan nakatali si Maddie. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pagsusumamo. Sa tabi nito, si Toby ay nakahiga. Ang paghinga ay tila isang mabilis na kandilang malapit ng mamatay dahil sa lason na dahan-dahang lumalason sa kanyang murang katawan. "You're a monster, Sterling." Ang mahina, ngunit mariing sabi ni Grant. Ang bawat salita ay tila isang kumpas ng puot na pilit niyang kinakalma. Ang pakikipag-agawan sa negosyo ay naiintindihan ko, pero ang idamay ang dalawang inosenteng bata? Ito na ba ang kinahantungan ng iyong ambisyon? Humalakhak si Sterling, isang tunog na walang bahid ng awa. "Don't be a hero, Grant. Negosyante tayo. Alam mong sa mundong ito, ang pinakamahina ang unang kinakatay. Inuna mo ang damdamin kaysa sa logic, kaya narito ka ngayon. Isang bilyonaryong handang maging pulubi para sa dalawang batang hindi mo naman kadugo." Naramdaman ni Grant ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na pagnanais na iligtas ang mga bata. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Sa kanyang peripheral vision, napansin niya ang isang maliit na pulang tuldok na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib, ang laser mula sa sniper na nakatago sa itaas. Samantala, sa kabila ng takot, si Maddie ay hindi sumusuko. Ang piraso ng basag na salamin na nakuha niya kanina ay dahan-dahan nang pumuputol sa mga lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Bawat pagkiskis ng salamin sa abaka ay tila 1,000 taon para sa kanya. Ang hapdi sa kanyang mga pulsuhan ay hindi niya iniintindi. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas si Toby na ngayon ay nagsisimula nang magkaroon ng panginginig sa katawan. "Sir Grant, huwag po!" Ang pabulong na sigaw ni Maddie. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na kalansing sa katahimikan. Nakita ni Maddie ang pulang tuldok sa dibdib ni Grant. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa isang iglap, ang lahat ng utang na loob niya sa lalaking ito, ang lahat ng pagmamahal na ipinaramdam nito sa kanila sa Terminal 5 ay nag-alab sa kanyang dibdib. "Ipipirma ko na ito, Sterling. Bitawan mo lang ang antidote para kay Toby," ang sabi ni Grant habang inilalapag ang folder sa isang lumang mesa. Dahan-dahan siyang kumuha ng panulat. Ang bawat galaw ay pinagmamasdan ng mapanuring mga mata ni Sterling. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig sa itaas ng bodega. Ang sniper ay tila nabulabog. "Ngayon na!" ang sigaw ni Grant. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, nagawa ni Maddie na maputol ang lubid at mabilis na dinaluhong si Toby para protektahan ito ng kanyang sariling katawan. Sa kabilang dako, si Grant ay mabilis na nagtago sa likod ng isang makapal na container van nang magsimulang umulan ng bala. Ang katahimikan ng bodega ay napalitan ng kaguluhan ng mga putok at sigawan. Walang aalis ng buhay. Ang nagngangalit na sigaw ni Sterling habang pilit na binabaril ang direksyon ni Grant. Naramdaman ni Grant ang hapdi sa kanyang braso, isang daplis mula sa bala. Ngunit hindi niya ito inintindi. Ang kanyang buong atensyon ay nasa direksyon ni Maddie. Nakita niya si Sterling na dahan-dahang lumalapit sa kinalalagyan ng mga bata. Ang mukha nito ay tila isang demonyong wala nang balak itigil ang kanyang kasamaan. Isang matalim na desisyon ang kailangang gawin ni Grant. Ang antidote ay nasa bulsa ni Sterling at ang buhay ni Toby ay mayroon na lamang ilang minuto. Habang ang ulan sa labas ay lalong lumalakas, tila sumasabay ang langit sa pagtangis ng mga inosente. Paano maililigtas ni Grant ang mga bata kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng isang sniper?
At magagawa ba ni Maddie na manatiling matatag habang ang kanyang kapatid ay dahan-dahang nilalamon ng kamatayan sa kanyang mga bisig? Ang bawat hapdi sa braso ni Grant ay tila naging manhid na, nalunod sa mas matinding sakit na nakikita niya sa mga mata ni Maddie. Ang ulan sa labas ay lalong nagngangalit. Ang bawat patak nito sa bubong na yero ay tila isang mabilis na pintig ng pusong nagmamadali. Sa gitna ng madilim na bodega, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kislap ng mga bala at ang maputlang mukha ni Toby na tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang mitya. At ang dilim po, gusto ko na pong matulog. Ang pabulong na pagsusumamo ni Toby. Ang kanyang mga labi ay nagsisimula nang magkaroon ng kulay asul. Isang malupit na tanda na ang lason ay dahan-dahan nang kinakain ng kanyang huling lakas. Niyakap ni Maddie ang kapatid nang mas mahigpit pa sa kaya niyang gawin. "Huwag, Toby. Huwag kang pipikit. Tumingin ka kay ate. Nandito si Sir Grant. Ililigtas tayo ni Sir Grant." Ang sagot ni Maddie, habang ang kanyang sariling mga luha ay pumapatak sa noo ng bata, humahalo sa alikabok at pawis. Tumayo si Grant mula sa likod ng container van. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang uri ng determinasyon na hindi kayang bayaran ng $1,000,000,000. Nakita niya si Sterling na dahan-dahang kinakasa ang baril, nakatuon sa kinalalagyan ng mga bata. "Sterling, ibigay mo sa akin ang antidote. Kunin mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang kahit anong gusto mo. Huwag lang ang buhay ng bata." Ang pasigaw na alok ni Grant. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsusumamo, isang tunog na hindi kailanman narinig mula sa isang lalaking kilala sa pagiging matigas sa negosyo. Tumawa si Sterling, isang malupit na halakhak na hinaluan ng tunog ng kulog mula sa labas. "Masyado ka ng huli, Grant. Ang pagkatalo mo ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo na ang isang Grant Whitmore ay may kahinaan din, at ang kahinaang iyon ay ang iyong puso." Sa isang iglap, habang ang sniper ay muling naghahanap ng anggulo, nagawa ni Grant na makaisip ng isang desperadong hakbang. Kinuha niya ang folder ng mga dokumento at inihagis ito sa kabilang direksyon. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa semento ay naging sapat na abala para lumingon ang sniper. Doon na sumugod si Grant. Ang kanyang katawan ay tila naging isang bala na direksyong tumama kay Sterling. Ang dalawang lalaki ay bumagsak sa basang sahig, nagpagulong-gulong sa gitna ng mga kalawang na kagamitan. Ang bawat suntok at sipa ay puno ng puot. Naramdaman ni Grant ang pagtama ng kamao ni Sterling sa kanyang mukha. Pero ang tanging iniisip niya ay ang maliit na bote ng antidote sa bulsa ng Amerikana nito. Sa kabilang dako, si Maddie ay nakakita ng pagkakataon. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod, dahan-dahan niyang kinaladkad si Toby patungo sa isang mas ligtas na sulok. Ang bawat paghatak niya sa kapatid ay tila isang pagbuhat sa buong mundo. Pero ang utang na loob niya kay Grant ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. "Ito na! Nakuha ko na!" Ang sigaw ni Grant matapos niyang maagaw ang maliit na bote mula kay Sterling. Pero bago pa man siya makatayo, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Napatigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang dahan-dahang pagpatak ng ulan at ang mabigat na paghinga ni na Grant at Sterling. Dahan-dahang napatingin si Grant sa kanyang dibdib. Ang puting polo niya ay mabilis na nilalamon ng pulang likido. Ang sniper ay hindi nagkamali. Pero sa halip na bumagsak, ginamit ni Grant ang kanyang huling lakas para ihagis ang bote ng antidote sa direksyon ni Maddie. "Maddie, ang kapatid mo, ibigay mo sa kanya." Ang pabulong at nanginginig na utos ni Grant bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. "Sir Grant!" Ang hysterical na sigaw ni Maddie. Ang bote ay gumulong sa sahig
at huminto sa tapat ng kanyang mga paa. Nanginginig ang mga kamay ni Maddie habang binubuksan ang bote. Sa harap niya, si Sterling ay muling tumatayo. Ang baril ay nakaturo sa kanya. Pero sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsisimula ng lumakas. Ang asul at pulang liwanag ay sumisilip na sa mga siwang ng bodega. Magagawa ba ni Maddie na ipainom ang gamot kay Toby bago siya maunahan ni Sterling? O ang sakripisyo ni Grant ay mauuwi sa isang masakit na pamamaalam sa gitna ng malamig na ulan? Ang maliit na bote ng antidote ay dahan-dahang gumulong sa maduming semento, tila isang huling hiyas sa gitna ng dumi at karahasan. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, gumapang si Maddie. Hindi inintindi ang matatalas na piraso ng salamin na bumabaon sa kanyang balat. Ang tanging nakikita niya ay ang bote. Ang huling pag-asa para sa kanyang kapatid. Toby, lumaban ka. Please, huwag mong iwan si ate. Ang pabulong na pagsusumamo ni Maddie. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang pilit na binubuksan ang takip ng bote. Sa bawat patak ng likidong dahan-dahang dumadaloy sa pagitan ng mga labi ni Toby, tila may bahagi ng puso ni Maddie na muling nabubuhay. Sa hindi kalayuan, si Sterling ay nakatayo pa rin. Ang kanyang muka ay puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Itinaas niya ang kanyang baril, nakatuon sa direksyon ni Maddie. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat. Ang nagngangalit niyang sigaw. Ngunit bago pa man niya muling makabitaw ng gatilyo, ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pintuan ng bodega ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang liwanag ng mga asul at pulang sirena ay mabilis na lumamon sa kadiliman. Isang pangkat ng mga Special Weapons and Tactics, SWAT, team ang sumugod papasok. Ang kanilang mga yabag ay tila isang mabilis na martilyo sa semento. Sa isang iglap, si Sterling ay napaligiran. Ibagsak ang armas. Ngayon din, ang maautoridad na utos ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, isang huling putok ang narinig. Ngunit ito ay nagmula sa mga pulis na bumaril sa binti ni Sterling para ito ay mapatigil. Nang makitang ligtas na ang paligid, binitawan ni Maddie si Toby at mabilis na gumapang patungo sa kinalalagyan ni Grant. Ang bilyonaryo ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang puting polo ay halos maging kulay pula na dahil sa dugong patuloy na umaagos mula sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na pakikipaglaban. Sir Grant! Sir Grant! Gumising po kayo! Ang hysterical na sigaw ni Maddie. Inilagay niya ang kanyang maliit na kamay sa sugat ni Grant. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Tila ba ang kanyang munting lakas ay sapat na para itigil ang kamatayan. Huwag po kayong mamamatay. Kailangan niyo pa kaming makita ni Lola Rosa. Please. Dahan-dahang iminulat ni Grant ang kanyang mga mata. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niyang ligtas ang mga bata. Ang kanyang kamay, na tila wala ng bigat, ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Maddie. Ang kapatid mo. Ang tanging naibulong niya. Ligtas na po siya, Sir Grant. Naipainom ko na po ang gamot. Gising na po si Toby. Ang sagot ni Maddie, ang kanyang mga luha, ay patuloy na pumapatak sa mukha ni Grant. Salamat po. Thank you for everything. Nabalot ang bodega ng ingay ng mga paramedic na mabilis na kumikilos. Inilagay si Grant sa isang stretcher, habang si Toby naman ay dahan-dahan nang idinidilat ang kanyang mga mata, bagaman mahina pa rin. Sa labas, sa gitna ng malamig na ulan, nakita ni Maddie si Elena na nakaposas din, nakatayo sa tabi ng isang police car habang umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang wala na siyang takas sa batas. Ang karma ay dumating ng mas mabilis pa sa kanyang inaasahan. Nang ilulan si Grant sa ambulansya, hinawakan niya ang kamay ni Maddie sa huling pagkakataon bago isara ang pinto. Don't cry, Maddie, brave girl, ang mahina niyang paalala. Pinanood ni Maddie ang paglayo ng ambulansya, ang mga ilaw nito
ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng gabi. Naramdaman niya ang init ng isang yakap mula sa likuran. Si Lola Rosa ay naroon na. Mahigpit silang niyakap ni Toby. Ang kanyang mga dasal ay tila narinig na ng langit. Ngunit sa gitna ng pasasalamat, isang katanungan ang nananatili sa isip ni Maddie habang nakatingin sa malawak na kalsada. Magagawa pa kaya nilang magkasama-sama muli? O ang sakripisyo ni Grant ay magiging huling alaala na lamang ng isang taong naging pamilya nila sa gitna ng kawalan? At sa pagkawala ng lahat ng yaman ni Grant na ipinagpalit niya para sa kanila, ano na ang naghihintay na bukas para sa isang bilyonaryong tinalikuran ang lahat para sa dalawang batang estranghero? Ang bawat regular na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Grant ay tila isang dahan-dahang awit ng muling pagsilang sa loob ng pribadong silid ng ospital. Lumipas ang mga araw na ang tanging kasama ni Grant ay ang katahimikan at ang amoy ng mga sariwang bulaklak na hatid ng kanyang mga tauhan. Ngunit ang pinakamahalagang presensya na kanyang hinihintay ay ang mga yabag na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula rito ay sumilip ang mukha ni Maddie. Kasunod si Toby na masigla na at may hawak na isang maliit na drawing. Kasunod nila si Lola Rosa na kahit may katandaan na ay bakas ang kagalakan sa bawat kulubot ng kanyang mukha. "Sir Grant, gising na po kayo!" Ang masayang bulyaw ni Toby habang mabilis na lumalapit sa gilid ng kama. Agad siyang pinigilan ni Maddie nang may pag-iingat. "Toby, dahan-dahan lang. May sugat pa si Sir Grant." Isang mahinang nangiti ang sumilay sa labi ni Grant. Bagaman may bahagyang hapdi pa sa kanyang dibdib, ang makita ang dalawang batang ito na malusog at ligtas ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit. "Ayos lang ako, Toby. Mas malakas pa ako sa inaakala mo." Lumapit si Maddie at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Grant. "Sir, balita po sa labas, nakuha na po ni Lola Rosa ang lahat ng papeles mula kay Manuel, ang tatay namin. Dahil sa tulong ng mga abogado ninyo, napatunayan na ninakaw ni Elena ang insurance money. Nakulong na po siya, sir. Siya at si Mr. Sterling. Hindi na po nila kami muling magagalaw." Tumango si Grant, ramdam ang isang malalim na ginhawa. Ang hustisya na tila kay hirap abutin sa Terminal 5 ay narito na ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. "Maddie, ang kumpanya. Nawala ang lahat sa akin para makuha ang antidote. Hindi na ako ang bilyonaryong nakilala ninyo." Sa halip na malungkot, hinawakan ni Maddie ang panyo ni Rosa. Ang panyong may bahid pa rin ng alikabok mula sa bodega at inilagay ito sa palad ni Grant. "Sir Grant, noong nasa airport po tayo, wala naman kaming pakialam kung bilyonaryo kayo o hindi. Tinulungan niyo kami dahil mabuti ang puso ninyo. Ang pera po, sabi niyo 'di ba? Madaling kitain, pero ang pamilya, iyon ang hindi nabibili." Napatingin si Grant kay Lola Rosa na dahan-dahang tumango bilang pagsang-ayon. "Irog, ang aming munting tahanan sa probinsya ay laging bukas para sa'yo. Hindi man ito kasing karangyan ng iyong mga hotel, puno naman ito ng pagmamahal na tapat. Utang namin sa'yo ang aming buhay." Naramdaman ni Grant ang isang mainit na emosyong gumagapang sa kanyang lalamunan. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula noong iwan siya ng kanyang ama sa bus station. Ang utang na loob na dati ay turing niya ay pabigat, ngayon ay naging isang ginto ng ugnayan na nagbuklod sa kanila. Ang pagiging deadweight na itinawag ni Elena sa mga bata ay naging angkla ni Grant para mahanap ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Ilang linggo matapos ang insidenteng iyon, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng huni ng mga ibon at ang dahan-dahan na paghampas ng hangin sa mga puno ng mangga sa bakuran ni Lola Rosa. Nakaupo si Grant sa isang tumba-tumba. Pinapanood sina Maddie at Toby na naglalaro sa damuhan. Wala na siyang suot na mamahaling suit.
Isang simpleng kamiseta na lamang at tsinelas ang kanyang suot. Pero ang kapayapaan sa kanyang muka ay mas maliwanag pa sa anumang kislap ng diamante. Kinuha ni Maddie ang isang baso ng malamig na juice at ibinigay ito kay Grant. "Sir, masaya po ba kayo rito?" Tiningnan ni Grant ang malawak na langit. "Maddie, sa buong buhay ko, akala ko ang tagumpay ay nasa taas ng mga gusali. Pero ngayon ko lang nalaman, ang tunay na tagumpay ay ang makitang nakangiti ang mga taong pinoprotektahan mo." Ngunit sa kabila ng katahimikan, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking nakauniforme ng korte ang bumaba. May hawak na isang itim na envelope. Ang kaba ay muling gumapang sa dibdib ni Maddie. Hindi pa ba tapos ang lahat? Mayroon pa bang huling pagsubok na naghihintay sa kanilang bagong nahanap na kapayapaan? Dahan-dahang tumayo si Grant. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Maddie, handang harapin ang anumang balitang dala ng estranghero. "Ano man iyan, Maddie, sabay-sabay nating haharapin." Ang bawat tunog ng kuliglig sa paligid ng bakuran ni Lola Rosa ay tila isang marahang orkestra na nagdiriwang sa katahimikan ng gabi. Ang itim na sobrang dala ng lalaking nakauniforme ay nakapatong ngayon sa lamesang kahoy sa tabi ng isang basong gatas ni Toby. Dahan-dahang binuksan ni Grant ang sobre, ang kanyang mga daliri ay kalmado, malayo sa panginginig na naramdaman niya noong gabi sa bodega. "Sir Grant, ano po ang nakasulat?" Ang pabulong na tanong ni Maddie. Nakatayo siya sa tabi ng bilyonaryo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa balikat nito. Isang kilos ng suporta na naging natural na sa kanila sa nakalipas na mga buwan. Isang matagal na katahimikan ang namayani bago dahan-dahang ngumiti si Grant. "Maddie, ang mga board of directors ng kumpanya ko, nagkaisa sila dahil napatunayang sapilitan at sa ilalim ng banta ang pagpirma ko sa mga dokumento kay Sterling, pinawalang bisa ng korte ang lahat. Ibinabalik nila ang lahat ng ari-arian ko. Pero higit pa roon, nalaman ng publiko ang buong katotohanan. Ang kumpanya ay magtatatag ng isang pundasyon para sa mga batang biktima ng pagpapabaya. At ang pangalan ng pundasyon? Pangakong Rosa." Naramdaman ni Maddie ang matinding init na dumaloy sa kanyang dibdib. Ang hustisya na akala niya ay isang panaginip lamang sa malamig na sahig ng Terminal 5 ay hindi lamang naging totoo, kundi naging isang liwanag para sa iba pa. "Ibig sabihin po ba, aalis na kayo?" Ang tanong ni Toby. Ang kanyang boses ay may halong lungkot habang nakatingala kay Grant. Dahan-dahang lumuhod si Grant para mapantayan ang bata. Hinawakan niya ang mga balikat ni Toby ng may pagmamahal. "Toby, ang mga gusali at opisina ay nandoon lang. Pero ang tahanan ko? Ang tahanan ko ay kung nasaan ang mga taong nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Hindi ako aali. Magpapatayo tayo ng bahay malapit dito kay Lola Rosa. Magiging pamilya tayo habang buhay." Si Lola Rosa, na kanina pa nakikinig mula sa pintuan, ay dahan-dahang lumapit at humawak sa krus na kahoy sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan. "Salamat sa Panginoon. Ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom at ang sa inyo ay nagsisimula na." Bago matapos ang gabi, kinuha ni Maddie ang lumang panyo ni Manuel mula sa kanyang bulsa. Ang burdang pangalan ng kanyang ina ay nananatiling malinaw, ngunit ang mga bahid ng dumi at dugo ay wala na. Pinalitan ng amoy ng malinis na sabon at pag-asa. Inabot niya ito kay Grant. "Sir Grant, hindi na po namin kailangan ang panyong ito para hindi maligaw dahil nahanap na po namin ang daan pauwi sa inyo." Ang sabi ni Maddie, ang kanyang boses ay matatag at puno ng katarungan. Inakap ni Grant ang dalawang bata sa ilalim ng maliit na ilaw ng kanilang beranda. Sa malayo, ang mga bituin ay tila mga saksi sa isang pangakong hindi na kailanman mababali. Ang poot,
Para kay Elena at Sterling ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malalim na pagpapatawad, hindi para sa mga salarin, kundi para sa sarili nilang mga puso upang tuluyan ng lumaya. Nahanap na ni Grant ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng kanyang mga bilyon. Nahanap na ni Maddie ang proteksyong ipinangako ng kanyang ama. At si Toby? Si Toby ay mahimbing na natutulog. Panatag ang loob na sa kanyang paggising, hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng lamig ng airport. Ang kwento ni na Maddie, Toby at Grant ay hindi lamang tungkol sa isang gabi sa Terminal 5. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng isang estranghero na piliing maging pamilya at sa isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng sakripisyo at wagas na pag-ibig. Sa huling sulyap ni Grant sa madilim na kalsada, tila nakita niya ang anino ng kanyang nakaraan, ang batang lalaki sa bus station. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito umiiyak. Ang batang iyon ay dahan-dahang tumalikod at naglakad patungo sa liwanag ng tahanan. Baon ang aral na sa gitna ng bawat pag-iwan, laging may isang kamay na nakahandang humawak. Kung tayo ay matututong tumingin ng may pananampalataya.